Ramdam nyo na po ba ang pagtaas ng electric bill ninyo? Abay, pag-usapan na natin yan. Kasama po si ERC Commissioner Catherine Maceda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang tanghali po. Ay, umaga pa pala, no? Opo. Miss Connie. Opo. Tuloy na ho ba itong 10 centavos per kilowatt hour na posibleng dagdag daw sa transmission charge o posible pa ba itong bumaba? Sa transmission charge po, yan po ay napapasailalim po nung tinatawag namin na rate reset sa ngayon. Hindi pa po nakakapag-adapt ng final na determination ang komisyon. The process is still ongoing. Kung magkano po yung i-allow namin na isisingilin ng ating transmission network provider for what we call the fourth regulatory period. Ito po inaasahan naman namin lalabas ang desisyon namin po mga bandang katapusan ng June up to July po. Okay, pero pataas, pababa? Well, we are hoping po na bababa kasi po good. tinitignan po natin dito yung tinatawag namin na weighted average cost of capital Opo. na kung saan yung i-apply po ng ERC ay mas mababa po kumpara nung nakaraang panahon. Pero dapat po natin tandaan, lahat po kasi tinitingnan dyan, pati yung mga bagong mga capital expenditures nila na ginastos, may mga nadagdag bang proyekto o wala. So lahat po yan titignan. Okay, abangan po namin yan at ipagdadasal na bumaba. Pero ano naman po yung Yes, masasabi po ninyo dun sa inaaral daw na alternatibo naman ng ilang electric cooperatives na payagan na yung installment, no, sa pagbabayad po ng electric bill? Yes, ma'am. Actually po, ang lalo't napapanahon po kasi ngayon dahil nagtataasan po yung singil sa kuryente nitong mga nakaraang mga linggo po, no? Dahil sa yellow and red alert. Ang ERC po, sinabihan na rin po yung mga electric cooperatives, mga distribution utilities, na maghinay-hinay po doon po sa pagpuputol, no, paniningil, kasi nga po biglaan po itong pagtataas na ito. Now, yung mga electric cooperatives naman po, very positive din naman po na nire-receive itong mga panukala na to ng ERC. Siyempre po, kami naman po ay paaalalahanan sila parati na don't be too fast on the draw kasi sa ating Magna Carta for Residential Consumers, hindi po sila bastang pwedeng magputol-putol na lang ng mga supply ng kuryente. May notification period po na kinakailangan din. Okay. Maraming pong salamat, ma'am, sa inyo pong oras na binigay sa amin dito sa Balitang Hali. Salamat po, Miss Connie. Salamat po. Maraming salamat din po. Yan po si ERC Commissioner Catherine Maceda. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.